bigyan natin ng alta presyon itong mga bangag na mga loyalistang ito. Sabihan natin sila ng ilan sa mga katulonggisan ng administrasyong bangag. Simulan natin dito sa pamimigay daw ng mga staff toy nitong si Junior dun sa mga nasalanta ng baha. Grabe lang, no? Sa lahat-lahat ng mga options na pwedeng ibigay, no? Mapapagkain man yan, mga damit, o kaya financial help sana sa mga kababayan nating yan nga, mga inanod ang kanilang mga kagamitan sa kanilang mga bahay, no? Ano ba namang gagawin ng mga bata dyan sa laruan sa panahon ngayon? Ano yung kulang na lang, bigyan na lang din ng ano siguro, ng karayom, no? Wag, baka maging mangkukulam. Pero dapat siguro nga, yan nga, turuan na lang siguro mangkulam para kulamin nila yung mga buhayang mga politiko dyan sa bangag na administrasyong to, no? Tapos ano tong pangalawa, itong si Junior, no? Nagulat, shock na shock siya na yun daw, dati daw walang ganyan na dagat ng basura. Ngayon lang daw yan. Eh di, minado din pala siya na talagang sa panahon ngayon, diyan nangyayari yung mga kapalpakan na ganyan, yung talagang sobrang nagkalat ang mga basura sa lansangan, tsaka yung mga palpak na mga flood control systems, eh talagang lantarang nangyayari ngayon, eh talagang aminado nga siya. Nakakatawa lang talaga eh, no? Sa bibig niya mismo lumalabas yung talagang na-aksidente siguro siya na talagang maamin yung mga ganyan mga bagay, no? Well, may tatanggi ba natin? Talagang totoo naman, no? Imagine niyo wala talagang mga dagat ng basura nung panahon na lang ni Tatay Digong, di ba? Boracay nga pinalinis niya di ba? Nagdagsaan ng mga turista pagkatapos, ang laki ng kinita ng bansa natin, di ba? Sa tourism industry. Tapos yung Manila Bay, pinalinis din niya. Ngayon, ultimo mga kalsada dyan sa Metro Manila, talagang ang babaho na ng paligid, ang papanghi talaga. Yung mga kanal, no? Yung mga, kahit saan dyan sa Metro Manila, halos ang baho talaga, no? Tapos yung mga dagat ng basura, no? Nagsilitawan, nung nagkaroon ng baha nga, dahil kita nyo, hindi talaga gumagana ang mga flood control systems ngayon. Samantalang, ang laki-laki ng flood control allocation budget sa panahon ngayon, sa panahon ng bangag na administrasyon. Yung mga talagang dapat na walang baha, kita nyo, unting tubig ulan lang, flash flood agad, di ba? Kapalpakan talaga, kainutila, no? Sumubo na tayo dito kay Junior kasi nga, yan nga, kita nyo, wala namang may pagmalaki. Tapos siya mismo, gulat na gulat pa sa mga nakikita niya mga ganyan. Paano? Ito isa pa. Hindi siguro niya nakikita talaga yung mga ganyang estado ng mga lansangan, kaya nabibigla siya at nasabi niya na ngayon lang yan, no? Dahil nga sa kakaikot niya sa daigdig, pagpunta dyan sa Japan, dyan sa Canada, sa Russia, saan pa ba? Di ba? Hindi na siguro niya talaga nakikita ang day-to-day living ng mga Pinoy. At ultimo yung mga ganyan mga kalsada sa Metro Manila siguro, hindi na niya nga mabisita-bisita. Dahil nga busy-busy siya sa pagbiyahe nga sa mga ganyan sa paglabas ng bansa, di ba? Ang sarap naman ng buhay, Junior. Tapos ito si Senator Erwin Tulfo, ayan. First time matato, nanalangin na sa Panginoon, aba? Very religious naman pala ang inyong kuya, Erwin Tulfo. Nakakatawa lang talaga isipin, no? Imagine niyo sinasabi niya na wag sanang maimpluwensyahan ng social media daw, no? Yung nangyayaring impeachment trial. Paano may influensya ng social media ang impeachment trial? Hiwalay naman ng Facebook o ang YouTube o ang social media in total, no? Diyan sa usapin ng Senado. Ang mga nagde-decide dyan, ang mga senator judges, hindi ang taong bayan. Hindi naman magbobotohan dito ng online voting. Ang magde-decide dyan, mga senador, base sa mga makikita nila, mga ebidensya. Walang pakialam ang taong bayan dito. O mga netizens man lang. Grabe lang talaga, no? Tapos ito, isa pa si Bonoan, no? Talagang nagsalita, no? Kumanta na. Ayan nga, ayon dito kay Bonoan nga, nabasa ko sa balita, no? Na yan nga daw, etong si Senator Zubiri pala, no?
parang siya yung in charge doon sa mga ganyan, yung mga allocations ng mga senador, no? Kasi yung mga senador, meron palang budget yan na 500 million to 1 billion each. Pero pagdating sa pagtuligsa o pagpuna sa bangag na administrasyon, parang napaka-soft spoken, ang lambot-lambot magsalita nitong si Zubiri. Bakit kaya? No? Ito ba may connection dahil sa kanyang ipinasa sa kanyang tungkulin, no? Yung tungkol dyan sa mga pondo ng mga senador. Di ba? Yan ang malaking katanungan ko bilang isang mamamayang Pilipino, no? Grabe lang talaga, hanggang ngayon wala may pagmamalaki ang mga bangag na loyalista sa bangag na administrasyon to. Kundi puro kapulpulan, no? Puro talaga kapalpakan na talaga yung mga nakakatawang mga bagay na hindi nyo pwedeng may pagmalaki kasi talagang tatawanan kayo ng sambayan ng Pilipino. Ultimo yung mga laugh reactions sa social media. Subukan yung bilangin nang mamuti yung mata nyo sa dami. So yun, hanggang dito lang tayo mga Kanoypi. Basta lagi ko kayong pinapaalalahanan na lagi kayong maging makabayan nang sa ganun, ang Pilipinas ay maging Singapore din one day. Hanggang sa muli, ang inyong pinakasiga sa mga siga, Tigasing Noypi.